Nagpapasalamat ako kay Senator Amy dahil binuksan niya ang pag-uusap kung ano ang ginawa nila, anong mali na ginawa nila kay Pangulong Duterte, ang pangingidnap. Hindi na mababago ang isip ng VP. Giit niya, kinidnap ang kanyang ama na si FPRRD na nasa kamay ngayon ng ICC. No comment naman ang palasyo sa sinasabi ng pangalawang Pangulo na siya naman ang susunod na ipaaaresto. May bagong hamon din kay VP Sara sa kaso ng NBI laban sa kanya. Pinapatawag na kasi siya ng piskalya. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb. Simulcast tayo sa DWAR, Abante Radyo at 94.7 Mellow BFM. Ako naman si Willard Cheng. Mapapanood din tayo sa Beam TV 31, Signal Channel 24, Converge 74 at Sky Cable Channel 33. At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. VP Sara nakatanggap na ng summons mula sa prosecutor's office. Hinggil yan sa reklamong grave threats at inciting to sedition na isinampa ng NBI. Prime water infrastructure ng pamilya Villar, pinaiimbestigahan ni PBBM dahil sa umano'y poor service kahit mataas ang singil. Filipino-Chinese community, binatikos ang investigasyon sa pamamaslang kay bilyonaryo Anson Ke, PNP, dumepensa. US President Donald Trump nagsagawa ng mala-campaign rally para ibida ang kanyang first 100 days in office. Mga Democrat muling binanatan. At a taste of Europe, hatid ng dalawang bagong restaurant mula sa Nikkei Group. Abangan ang pasilip sa Bilyonaryo Bites. Gumugulong na ang reklamong grave threats at inciting to sedition na isinampa ng NBI laban kay VP Sara. Ipinatawag na kasi siya ng piskalya. Ano naman kaya ang naging reaksyon ng bise sa panibagong hamon na ito? Yan ang agenda report ni Hannah T. Nakatanggap na ng summons si VP Sara mula sa Office of the Prosecutor. Ayon sa bise, na-receive niya ito kahapon at may kaugnayan daw ito sa sinampang reklamo ng NBI laban sa kanya. Una nang nagrekomenda ang NBI sa DOJ nitong Pebrero na sampahan ng reklamong grave threats at inciting to sedition ng VP dahil sa mga binitawan niyang salita noong Nobyembre sa isang online briefing tungkol sa supposed kill plot laban kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez sakaling may mangyari sa kanya. Di pa dinetalye ng bise kung may balak ba siyang sumipot sa summons at wala pang opisyal na pahayag ang Office of the Prosecutor. Kung uusad ang mga kaso, umaabot sa 12 taong pagkakakulong ang parusa sa kasong grave threats ayon sa NBI. At dahil online ito ginawa, pwede itong ituring na paglabag sa Cybercrime Prevention Act, dahilan para tumaas ng isang antas ang parusa. Ang penalty naman para sa inciting to sedition, umaabot sa 4 hanggang 6 na taon. Si VP Sara ang kauna-unahang bise ng Pinas na nirekomendahan ng NBI na sampahan ng reklamo. Una nang sinabi ng DOJ na sakaling umusad ang kaso, chance na ito ni VP Sara para malinis ang kanyang pangalan. Magkatulad daw sila ni dating presidential spokesperson Harry Roque na sinampahan na ng DOJ ng kasong qualified human trafficking kaugnay ng Pogo. Hindi na tayo nagugulat, no, na merong case na final kay dating spokesperson, Attorney Harry Roque, dahil isa talaga siya sa mga malakas ang boses at malakas ang loob na magsabi kung ano ang mali sa administrasyon ngayon.
Binaka pa na rin ng bise ang findings ng komite ni Senadora Amy Marcos na paimbestigahan sa ombudsman ang ilang opisyal ng gobyerno kasama si DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla dahil sa posibleng criminal at administrative liabilities nito sa pag-aresto sa kanyang amang si FPRRD. Unang-una, nagpapasalamat ako kay Senator Amy dahil binuksan niya ang pag-uusap kung ano ang ginawa nila, anong mali na ginawa nila kay Pangulong Duterte, ang pangingidnap, ang pagkawat. Hamon ni VP Sara kung di raw sangkot ang administrasyon sa di umano'y politikal na pag-aresto sa kanyang ama, dapat masampahan ng kaso ang mga opisyal na nadadawit dito. Para sa agenda, Hannah T. Bilyonaryo News Channel. No comment ang Malacanang sa pahayag ni VP Sara na siya na ang sunod na ipadadampot ng ICC. Nauna nang sinabi ng bise na nasa listahan daw siya ng mga aarestuhin kaugnay ng kasong Crimes Against Humanity ni FPRRD kasama ang ilan pang kaalyado tulad nina Senators Bongo at Bato de la Rosa. Pero ayon sa palasyo, wala ito sa posisyon para magkomento dahil wala naman itong impormasyon tungkol sa issue. We are not dealing directly with the ICC. Kung meron pong katanungan patungkol po dyan, mas maganda po kung makikipag-usap sila sa ICC. Handa raw sina PNP Chief General Romel Marbil at CIDG Director Nicolas Torre sa posibleng ombudsman probe hinggil ng pag-aresto kay FPRRD. Kabilang kasi ang dalawa sa mga pinaiimbestigahan ni Senador Amy Marcos dahil sa umano'y arbitrary detention at grave misconduct. Nanindigan ng PNP na ginawa lang nila ang kanilang mandato at tumugon lang sila sa hiling ng Philippine Center on Transnational Crime. They are prepared to answer any and all charges before any proper quorum. But we have to reiterate na ang naging papel lang po ng PNP dito sa pag-aresto po kay dating Pangulong Duterte is we just extended assistance sa PCTC who requested na tulungan natin sila para i-implement po yung red fusion notice po issued against the former president po. And they believe they acted within the bounds of law and within the mandate of their office. Pinamamadali ng lakas CMD sa NBI ang pagtukoy kung sino ang nagpakalat ng dokumento tungkol sa Oplan Horus. Ito yung umano'y campaign strategy para siraan ang mga Duterte at ipanalo ang alyansa slate ni PBBM. Narito ang agenda report ni Zandro Ochona. Hiniling ng Lakas Christian Muslim Democrats o Lakas CMD sa National Bureau of Investigation na agad imbestigahan kung sino ang nasa likod ng pagpapakalat ng dokumentong Oplan Horus. Sa sulat ni Ana Velasco, Executive Director ng Lakas, ang umano'y peking dokumento na inilathala sa isang pahayagan noong April 23, 2025 at sa iba pang social media platforms ay nagdulot ng pagkasira sa reputasyon hindi lang ni House Majority Leader Manix Dalipe kundi pati ang reputasyon ng Kamara at ng kanilang partido. Malinaw anya na peke ang dokumento at forged ang pirma ni Dalipe. Nauna nang sinabi ng campaign manager ng admin senatorial slate na si Representative Toby Chanco na tinanong niya kay Dalipe ang naturang dokumento at sinabing peke ito. Kinasuhan na rin ni Dalipe ang pahayagan ng cyber libel kaugnay sa pagpapakalat ng naturang dokumento. Hanggang sa ngayon, walang pahayag na inilalabas ang The Manila Times kaugnay sa isinampang kaso laban sa kanila. Giit naman ng kinatawan ng kabataan sa Kongreso, puksain ang pinagmumulan ng fake news. Dapat priority ng pamahalaan. Ito yung nababanggit ko rin sa mga hearing ng TRICOM na ang i-address talaga ay yung ugat. Kasi yung mga mensahe naman na lumalabas sa iba't ibang spaces, whether printed media man yan or online, meron talagang iilang tao na sila yung nagka-craft ng mensahe
at nagde-decide na ito yung framing ng message, ito yung mga hindi totoo na ipapasok natin. Tapos sila yung may bibigay ng go signal na ilabas yan. Paalala pa ng kongresista, maging balanse ang pagsugpo sa disinformation upang hindi naman maging hadlang sa karapatan sa pamamahayag. Ang gusto natin balanse, we target disinformation pero hindi natin nakikripple naman yung karapatan na ating mga kababayan or ng media. So yun yung ating principle moving forward. Kung merong mga kung sino man na tao or entity na actively nagko-collaborate dun sa mga masterminds talaga ng disinformation, edi to different degrees, meron silang dapat sagutin din. Nakabinbin pa rin sa House Tri-Committee ang panukala para lumikha ng mekanismo para labanan ang fake news. At dahil nakareses ang Kongreso, hindi malinaw kung mailulusot ito bago matapos ang 19th Congress. Para sa agenda, Zandro Ochona, Billionario News Channel. Sa plataforma, sumentro ang kampanya ng mga pambato sa pagkaalkalde sa Maynila, 12 araw bago ang midterm elections. Ang latest sa Manila local race sa Agenda Report ni Paulo Barcelon. Nag-ikot sa Tondo na kanyang baluarte kagabi si former Manila Mayor Isko Moreno Domagoso. Iniendorso ni Yorme si Senador Bongo na naimbitahan raw sumama sa caucus ng slate ni Domagoso. Sa kanyang mga rally, isa ang seguridad sa mga laging nababanggit ni Domagoso na kanyang pagtutuunan ng pansin sakaling makabalik siya sa City Hall. Kabilang na riyan ang pagkontra sa mga di umano'y gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Bagay na siya ring naging plataforma at ipinatubad ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bakit nagbali ka na naman? Hoy! Mga adik! Bago na kayo, ha? Papalik na ako. Tigilan niya, may chemical yan. Baseco naman sa Tondo ang inikot ng bilyonaryong mayoral candidate na si Sam Verzosa. Inikot niya ang mga eskinita sa kanyang tinatawag na Eskinita Serye, kung saan house-to-house siyang nakikipag-usap sa mga residente. Pangako niya sa mga taga Baseco, isa raw siya sa mga unang tutulong na mapaangat ang buhay ng mga nakatira sa nasabing lugar. Bumuelta rin si Verzosa sa mga nagpapakalat ng umano'y black propaganda laban sa kanya sa District 3 ng Maynila. Dito sinasabi, kasiraan ko daw. Meron daw ako kalipin. Yung business partner ko na si Ares Francisco. So ang gusto nila sabihin, isa daw akong ading. Ay, naku. Ginagawa ko lang daw front si Rian. 4 years na ako kami na Rian. Si Mayor Honey Lacuna naman, focus lang sa kanyang duty bilang alkalde. Pinangunahan ng alkalde ang isang covenant signing ng urban poor leaders sa City Hall kaninang umaga. Pinasinayaan din niya ang inaugurasyon ng bagong solar lighting system sa Maynila kagabi. Iniendorso rin si Lacuna ng ilang Muslim leaders sa lungsod. Para sa agenda, Paulo Barcelon, Billionario News Channel. Mga magkakamag-anak pero magkatunggali sa darating na halalan. Ganyan ang labanan sa Las Piñas at Parañaque. Ang detalye sa Agenda Report ng ating Mojo Ivy Reyes live mula sa Las Piñas. Ivy, go ahead. Willard, matindi ang labanan sa lone congressional seat dito sa Las Piñas sa pagitan ni Senator Cynthia Villar at Councilor Mark Anthony Santos. Less than 2 weeks before the elections, tuloy-tuloy ang pangangampanya ni Consi Santos. Matatandaan sa panayam ni Santos sa at the forefront ng Billionaire News Channel, bagamat mala David and Goliath daw ang tunggalian nila ng senadora dahil sa laki na makinarya nito. Hindi raw natatakot si Santos dahil sa higit 20 taon niya bilang konsehal ng Las Piñas, nananalig siya sa nabuo niyang koneksyon sa mga botante rito. Kamakailan lamang nagsampa ng election offense si Santos laban kay Villar dahil sa umano'y vote buying sa isang ayuda program sa Villar Coliseo. Willard, tinututukan din ang tunggalian dito sa Las Piñas dahil ang magkakalaban sa halalan, magkakamag-anak din. Maghaharap para sa mayoral post ang magpinsang si Carlo Aguilar at incumbent Vice Mayor April Aguilar. Ngayong eleksyon, kahanay ni Cynthia Villar si Carlo. Samantala, nasa hashtag tatak Nene Aguilar team naman si Consi Santos kasama si April.
Simula 1960, hawak na ng mga Villar at Aguilar ang Las Piñas. Dito umupo bilang unang city mayor si Filemon Aguilar, ang ama ng senadora at ni dating Las Piñas Mayor Nene Aguilar. By 1992, umupo naman si Manny Villar bilang congressman. At simula noon, sunod-sunod nang naihalal ang pamilya Villar sa lokal na pamahalaan ng Las Piñas hanggang sa makarating sila sa Senado. Ganito rin ang itsura ng halalan sa Parañaque, kung saan ang magbayaw na Olivares ay parehong tumatakbo bilang mayor. Just a little backgrounder lang din, ang incumbent mayor ng Parañaque na si Eric Olivares ay kapatid ni Parañaque 1st District Representative Edwin Olivares. Planong mag-swap ng magkapatid ng posisyon. Ang asawa naman ni Mayor Eric na si Eileen Olivares, ang mga kalaban ni Congressman Edwin sa mayoral race. Balik naman dito sa Las Piñas, nag-house-to-house campaign kahapon ang senadora sa Barangay Pamplona 1 dito sa lungsod. At yan ang latest dito sa Las Piñas. Willard? Ivy, isang tanong lang. Sa pag-iikot mo, anong sinasabi ng mga botante tungkol dito ng mga magkakamag-anak, ang mga nag-aaway-away para sa posisyon? Dito sa barangay na inikutan o nilibot ni Consi Santos, mainit yung pagtanggap sa Team Aguilar at kahit mayroong mga banner ng kampo ni Villar, mas nananaig yung kanilang pagsuporta sa mga Aguilar. Ivy, kahit magkakamag-anak sila, may pagkakaiba ba sa kanilang mga plataforma o mga pinapangako? Noong nag-launch ng campaign si Carlo Aguilar, ang sinabi niya ay kailangan na raw ng pagbabago dito sa Las Piñas. Okay, maraming salamat sa iyo, Ivy Reyes, live mula sa Las Piñas. Crime water ng pamilyang Villar in hot water. Marami na kasing reklamo daw sa serbisyo ng kumpanya, kaya aaksyon na ang palasyo at ang kamara. Yan ang agenda report ni Pierre Pastor. Paiimbestigahan na rin ng Malacanang ang sinasabing hindi magandang serbisyo ng Prime Water Infrastructure Corporation na pag-aari ng pamilya Villar. Ipinananawagan ng mga lokal na opisyal ng Bulacan ang mas malalim na imbestigasyon. Bukod daw kasi sa hindi maayos ang serbisyo, ay mahal pa ito. Ang kakulangan sa serbisyo ay walang puwang sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Nauna dito, pinaimbestigahan ni House Assistant Majority Leader Jefferson Conghun ang Prime Water dahil matagal na silang nakatatanggap ng reklamo patungkol sa serbisyo nito. Maghahain din daw si Congressman Conghun ng resolusyon para lubos na matutukan ang problema ng Prime Water. Wala rin daw itong kinalaman sa politika. Naging election issue na ang mga reklamo tungkol sa Prime Water laban kay Las Piñas Representative Camille Villar na tumatakbo sa ilalim ng alyansa ni PBBM at sa kanyang ina na si Cynthia na tumatakbo namang congresswoman. Para sa agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. US President Donald Trump ibinida ang kanyang first 100 days in office sa rally sa Michigan. Susunod yan sa agenda. Traffic checking na tayo ngayong Miyerkules sa EDSA Mega Mall. Bumper to bumper ang northbound lane at moderate to heavy naman ang southbound lane. Muling pumutok ang Bulkang Bulusan sa Sorsogon. Ayon sa PHIVOLCS, nagkaroon ng phreatic o steam-driven explosion mag-aalas 8 kagabi na tumagal ng mahigit 1 oras. Yan ay sinundan ng makapal na ashfall sa mga kalapit lugar. Nananatili sa alert level 1 ang bulkan na patuloy na binabantayan 24/7 ng PHIVOLCS. Sa utos ni PBBM, nasa Sorsogon na si DSWD Secretary Rex Gatchalian para tugunan ang pangangailangan ng mga apektadong komunidad. Nagbigay po ng report ang DSWD po at may mga standby funds po tayo and preposition relief stockpile. Kaugnay niyan ay makakausap natin ngayon PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol. Magandang gabi po sa inyo, sir. Magandang gabi din po sa inyo, ma'am. Kilala po ba talaga ang Bulusan bilang isang aktibong bulkan at ilang beses na po bang pumuputok ang bulkang ito?
Yes, again, Bulusan volcano is a very much active volcano. In fact, it has erupted several times in the past. Yung last time it erupted was in June 2022, and then prior to that, sumabog din ito or pumutok din ito noong 2017, 2016, and 2015. And even before that, marami na pong beses pong pumutok yung Bulusan volcano. Just to refresh our memory, sir, naging grabe po ba ang mga epekto ng pagputok ng bulusan sa nakaraan? Hindi naman ang wala po ang malimit na yung pagputok ng Bulusan volcano o eruption. Wala pong lavang lumalabas. The last time na nagkaroon ng lava flow was in 1918 pa. So ang characteristic ng Bulusan volcano is similar to that of the Canlaon volcano. Steam-driven eruption. Ang hazards lang would just be the ashfall. Ayun, so ashfall. At what is the likelihood it will still be the same? Kasi syempre hindi rin po natin inasahan noon ang Pinatubo, gayon din ang Taal. So ito po bang bulusan malamang ay hanggang dyan na lamang? Well, sana hanggang dyan na lamang. Again, the last time that karoon po ng lava flow was in 1918. But again, we have to monitor closely Bulusan volcano. Kasi nga, baka naman magkakaroon din ng panibagong magmatic eruption na may lalabas na lava. Ayun. So, sir, ilan po ba ang mga aktibong bulkan sa Pilipinas? Sapat po ba ang mga kagamitan ng PHIVOLCS para ma-monitor po ang lahat ng mga bulkan na iyan? We have 24 active volcanoes, and out of the 24 active volcanoes, 10 ngayon ang minomonitor ng PHIVOLCS, and out of the 10 monitored active volcanoes, 2 lamang may kumpletong instrumento, which is Taal and Mayon. That's the reason why nagpapasalamat kami with the passage of the PHIVOLCS Modernization Act and madagdagan yung mga bulkan na ma-monitor natin. At least may minimum requirements for the equipment, and yung the 6 most active volcanoes would have complete monitoring system. Huling tanong na lamang po, ito po ba ay pangkaraniwan na meron pong 10 out of the 20 active volcanoes na kayo po'y nagmamanman ngayon? Or is that also an effect of climate change? Hindi po effect ng climate change. We really have 24 active volcanoes, and yun na nga, hindi kasi sufficient yung instrumento natin. The ideal would be to monitor all the 24 active volcanoes, but since limitado lamang yung equipment natin, then yung iba, minimum instrumentation lamang, yung most active like Mayon and Taal, sila yung may kompletong instrumento. Ayun, okay, maraming salamat po, PHIVOLCS Director Teresito Baculcol. Maraming salamat. Malakampanya ang naging rally ni US President Donald Trump sa Michigan to mark his first 100 days in office. And in true Trump fashion, muli niyang binanata ng mga Democrat kasama si former President Joe Biden. Pinagmalaki rin niya ang sinasabi niyang major economic wins at ang kanyang America First policy. We're ushering out the long reign of special interests and the radical left lunatics, and we're ushering in the golden age of America. And we had 4 great years. We had the greatest economy in the history of our country. The stock market went up 88%. We did great. And we're going to do better now. Now we learned a little bit. Tulad ng ilang rally ni Trump noong kampanya, may nakalusot ding heckler na agad naman niyang kinompronta at pinalayas. What's the problem over there? What's the problem? Is that a radical left lunatic? He's just a child. All right, get him out. Yeah. Oh, I'm sorry. I'm sorry, ma'am. I thought it was a guy. Thank you. And she now has to go home to a mother who's a big Trump fan. Her mother's watching. I'm sorry. I'm sorry. I said he, and it's a she. I'm sorry. Nangunguna pa rin si incumbent Mayor Vico Soto
sa latest local survey sa mayoral race sa Pasig City. Hindi naman nagpapatinag ang kanyang kalaban na si Sara Diskaya. Narito ang agenda report ni Hannah T. Babae naman, ito ang panawagan ni Pasig City Mayoral candidate Sara Diskaya sa isang caucus sa Pasig. Pinakilala niya ang sarili sa mga Pasigenyo bilang isang inang tumataguyod sa mga anak at nagsusumikap. Baka pwede niyo ako samahan. Babae naman, no? Kasi makaramihan babae. At tingin ko mas magaling ang mga babae kaysa sa lalaki. Naku, asama ng tingin ng mga kasama ko dun, no? Mas magaling tayo mag-budget, tama ba? Sino ba dapat humahawak ng pera? Magaling daw siyang humawak ng pera dahil isa siyang Chief Financial Officer ng isang malaking construction firm. Kilala si Diskaya bilang may-ari ng St. Gerard Construction Development Corporation, isang quadruple A company na kilala sa malalaking proyekto sa Luzon. Isa sa kinakampanya ni Diskaya ang pagtatayo ng mga ospital na may modern facilities 24/7 na madaling i-access ng barangay. Depensa niya, kayang-kaya raw itong gawin dahil sa karanasan nila sa pagtatayo ng infrastructures bilang developer. Baka mamaya may mag-bash naman, sasabihin, sila ang mangongontrata. Ay, hindi po pwede. Kasi merong batas, RA 9184, na sinusundan natin, bawal up to the 3rd degree. At very happy naman kami sa negosyo namin. Hindi na namin kailangan sumali sa local government. Hamon si Diskaya sa re-election bid ni Pasig City Mayor Vico Soto sa midterm elections. Si Soto ang nagpasimula ng makabagong pamumuno sa Pasig matapos talunin ang halos 3 dekadang pamumuno ng angkan ng mga Eusebio noong 2019, ang itinuturing na pinakamatagal na political dynasty sa lungsod. Marami ang nag-uugnay kay Diskaya sa pamilya Eusebio, pero makailang beses niyang itinanggi ang anumang relasyon o backing mula sa pamilya. Kilala naman si Soto sa kanyang simple at good governance platform na ang focus ay transparency, wastong serbisyo at pagbabago sa politika sa Pasig. Tinalikuran natin yung sistema at politika na may takutan, may palakasan. Sapat na financial subsidy sa mga barangay ang isa sa kinakampanya ni Soto na di raw nakabase sa lakas ng political connections, kundi sa tunay na pangangailangan nila. Pinapatunayan natin na posibleng magkaroon ng isang pamahalaan na pantay-pantay ang tingin sa bawat isang barangay, sa bawat isang mamamayang Pasigenyo. Sa isang pulso ng bayan survey mula sa Balitang Metro nitong Abril, nangunguna si Soto sa mayoral race na nasa 82%, habang 12% naman kay Diskaya, 3% naman kay Cory Palma, habang 2% kay Eagle Ayaon. Tuloy-tuloy ang kampanya ngayon ng Team Giting ng Pasig na kampo ni Soto at Team Kaya This ni Diskaya. Para sa agenda, Hannah T. Bilyonaryo News Channel. Hustisya ang panawagan ng Ang Bombero Party List matapos ang pamamaslang sa 3rd nominee ng grupo sa Maynila. Yan ang agenda report ni Joash Malimban. Hustisya! Mariing kinundena ng Ang Bombero ng Pilipinas Party List ang naging pagpatay sa kanilang dating chairman at 3rd nominee na si Lenin Bacud. Ang kanilang first nominee na si Jose Goytia hindi napigilang maging emosyonal. Sapat po ang amin ipinaglalaban na karapatan na pagtutunay na kami po ang tunay at wala nang iba. Sa ulat ng PNP, naganap ang pamamaril sa Sampaloc, Maynila bandang 6:00 ng gabi noong Lunes. Ayon sa Manila Police District, mayroon na silang 2 tinitingnang suspect na nag-riding in tandem umano noong pinatay si Bacud. Sa pahayag ni Goytia, ipinagsasabahala niya na raw sa investigasyon ng mga otoridad ang nangyaring insidente. Pero kasabay nito, sunod-sunod ang kanyang naging pahayag na posibleng politika ang ugat ng pamamaslang kay Bacud. Dahil mayroon daw silang kaaway na grupo na aniyay peking representante ng mga bombero. Kahit sino naman pong organisasyon, pag merong ganyang katunggali, yung kaagad ang pagbibintangan mo. Kasi yun ang pinakamalinaw na pwedeng manakit o pwedeng gumawa nitong mga bagay na to. Pero pinagkakatiwala pa rin namin sa alagad ng batas at sa hustisya ang pag-imbestiga at paglutas nitong mga krimen na nangyari. Sir, sorry, okay lang po ba na pangalanan po ito pong kabilang kampo na ito? Hindi ko po pwedeng legally, I cannot say that.
Dagdag pa ni Goytia, matatapos lamang daw ang sigalot na ito kung re-resolusyonan na ng Commission on Elections ang mga kaso na kanilang isinampa laban sa kanilang kaaway na grupo. Kaya nakikiusap raw sila kay COMELEC Chairman Garcia magbigay na ng desisyon bago pa madagdagan ang mga anilay magbubuwis ng buhay. Chairman Garcia, alam namin, kayo po ay taong mapagkakatiwalaan, may dignidad at tunay na pinuno. Nakikiusap kami sa inyo. Patunayan niyo po ang inyong sinumpaan, tungkulin. Ilabas niyo na po ang resolusyon na nagpapatunay kung sino ang tunay na representante ng sektor. Huwag ho natin tulugan ang resolusyon na ito. Ayaw pangalanan ni Goytia ang itinuturo nilang grupo na posibleng nasa likod ng pagpaslang. Kasalukuyan pang iniimbestigahan ng Commission on Elections kung election-related ang insidente. Para sa Agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Libo-libong Move It rider nanganganib mawala ng kabuhayan. Ang dahilan, susunod sa Agenda. Traffic check ulit tayo sa Marcos Highway, SM Marikina naman. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa eastbound lane. Green and go naman ang westbound lane. Walang plano ang Malacanang na patalsikin sa pwesto ang pinsan ni PBBM na si House Speaker Martin Romualdez. Yan ang pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin matapos kumalat sa social media ang umano'y internal memo tungkol dito na pirmado niya raw. Ayon kay Bersamin, peke at malisyoso ang dokumento. Naniniwala rin siya na ito'y parte ng isang disinformation campaign na layong magdulot ng pagkakawatak-watak ng mga kandidato ng administrasyon sa midterm elections. Mabibili na bukas ang 20 pesos per kilo na bigas sa Cebu, pero may kaakibat na election rules na kailangan sundin. Ang detalye sa Agenda Report ni Pierre Pastor. Bukas, Labor Day, ilulunsad sa Cebu City ang 20 pesos per kilo na bigas at para sa lahat ito. Hindi lamang po vulnerable sectors ang makikinabang. Sa araw po, bukas po sa bukas. Bukas po lahat ay pwede pong mag-avail sa Kadiwa stores sa Cebu. Pero pansamantalang maantala ang pagbebenta ng murang bigas sa pamamagitan ng mga LGU. Ayon kasi sa Section 261 ng Omnibus Election Code, mahigpit na ipinagbabawal ang paggastos ng public funds sa loob ng 45 days bago ang regular election at 30 days bago ang special polls. Maliban na lang sa maintenance at public and emergency works at kung may kalamidad. Ayon naman sa COMELEC Resolution 11060, hindi rin pinapayagan ang pagbebenta ng subsidized rice at iba pang uri ng pag-aayuda mula May 2 to 12. Nabigyan na ng election ban exemption ang DA at NFA pero kailangan humingi ng hiwalay na exemption ang mga LGU na kalahok sa proyekto. Ito ay para maiwasang magamit ang proyekto sa pangangampanya. Ang pinaka-gray area lang kasi yung kapag ka LGU na ang magbebenta nito ng 20 pesos. Kasi kukuhanin kasi nga ang presyo ay 33 pesos per kilo. Ang 20 pesos ay sa DA, ang 13 pesos ay sa FTI, Food and Terminal Incorporated. Pero ang pagkakaalam natin, base sa kanilang ni-request na exemption, hati ng tig 650 ang FTI at saka yung LGU. So magkakaganon, lalabas kasi yan sa aming panuntunan na yan ay ayuda ng LGU sapagkat tulong yon at subsidize kasi yon. So once na sinubsidize mo na, lumalabas na po na yan ay ayuda.
Tugon naman ng palasyo, kailangang sumunod sa alituntunin ng COMELEC. Sinabi rin ni Chairman Garcia na maaari namang ipagpatuloy ang pagbibenta ng murang bigas pagkatapos ng eleksyon. Para sa agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. At makakausap po natin ngayon, Department of Agriculture spokesperson Arnel De Mesa. Asek De Mesa, magandang gabi po sa inyo. Hi, Pinky. Good evening. Magandang gabi po sa lahat ng taga-subaybay. Unang-una po, ano ang inyong masasabi sa mga alegasyon na hindi raw maganda ang kalidad ng murang bigas na ibebenta ng gobyerno? Pinky, gusto lang namin sabihin na matagal na itong programa ng ating kagawaran. In fact, nagsimula tayo dito sa ating P29 at saka yung Rice for All natin, the same quality ng bigas. At sa loob ng 6 na buwan na ini-implement natin ito, wala naman tayong natatanggap na mga major complaints regarding sa quality ng bigas. At ito ay galing sa tanim at harvest ng ating mga magsasaka, itong bigas ng NFA at kagaya rin ng nabanggit ng ating kalihim, ito rin yung mga bigas na niluluto at kinakain sa DA on everyday basis. So Asek, kayo na po magsabi sa atin, muli, let's underscore, bukas po mag-uumpisa yung pagbenta ng 20 pesos sa Cebu. Tama ho ba? Yes po. Tomorrow yung official launch ng ating Benteng Bigas Meron Na program. At ito ay through our Kadiwa program muna. So wala pa yung partisipasyon ng lokal na pamahalaan dahil nga doon sa posibleng issue na nailatag na rin ni Chairman Garcia regarding sa participation ng lokal na pamahalaan. So susunod kami ang kagawaran sa mga alituntunin ng COMELEC. So for tomorrow through DA Kadiwa program, yung pagbebenta natin ng 20 pesos na bigas. At saan po? Sa Cebu muna ito mangyari, Pinky. Opo, sa Cebu pa lamang. Yes. Pero Asek, tuloy-tuloy po ito, no? Magiging tuloy-tuloy ito na programa at yung pondo na nakalaan sa atin ay gastusin natin hanggang sa katapusan ng taon, December 2025. At nagkakaroon na rin ang pagpupulong para doon sa gastusin naman sa 2026 hanggang 2020. Meron ho bang paraan para siguro matulungan ng DA ang mga LGU na magbenta ng murang bigas sakaling hindi ho sila makakuha ng exemption dahil nga doon sa tinatawag na election spending ban? Sa ngayon, kagaya ng nabanggit nga kanina, kailangan nating tumalima doon sa kautusan ng COMELEC. Pero meron na kaming ngayon, April 30, sumulat ulit si Secretary sa COMELEC para magkaroon nga ng clarification hinggil dito sa usapin na ito at ihintayin namin yan hanggang bukas para malaman yung clarity nga sa participation ng mga lokal na pamahalaan. Well, matapos po ang Cebu, saan naman ang sunod na pagbebentahan ng murang bigas at kailan ho kaya ito? Ang target natin ay mga 800,000 households yung maserbisyohan natin dito sa pilot area natin sa Western, Central, and Eastern Visayas. At pwede rin makasama rito yung nag-participate doon sa naunang food security emergency declaration natin na mga LGUs at of course yung mga kadiwa centers natin dito sa Metro Manila. Ano po ang masasabi niyo sa mga nagsasabi namang pamumulitika lamang para sa eleksyon itong murang bigas project? Pinky, ang DA kasi sa technical agency, so outside kami doon sa politika. At matandaan natin, yun nga, yung issue na to nagsimula pa doon sa request namin sa food security emergency dahil ang dami talaga ng stocks ng NFA at ngayon nga umaabot na siya 380,000 metric tons ng bigas sa buong bansa. At ngayon ay peak harvest na rin ng palay. So ang matutulungan natin dito parehas ang ating mga magsasaka na pag naluwag yung mga warehouses natin, inaasahan kasi natin ngayong taon makakabili pa uli ang NFA dahil sa dagdag na pondo ng additional na 500,000 metric tons. So mas malaki kasi yung halaga ng binibili ng NFA kaysa mga local traders. So malaki ang kapakinabangan nito sa ating mga magsasaka. And of course,
sa ating mga general public, sa mamimili, na mas magkaroon sila ng access sa mas murang bigas. Ito nga, sa 20 pesos na bigas. Magkano hong inilaan na subsidiya ng gobyerno para dito? Sa ngayon ay meron tayong 5 billion pesos na pondo na nilaan at ito ay nasa Food Terminal Incorporated or FTI. 4.5 billion dyan yung gagamitin na direct subsidy. Yung 13 pesos kasi kalahati nun, 650 sasagutin ng FTI. Tapos yung 500 million naman, of course, gagamitin sa logistics, sa packaging at iba pang gastusin. Yung kalahati ng 13 pesos o 6 pesos and 50 centavos ay sasagutin naman ng participating LGUs. So in effect, yung subsidy will be coming from both the national and local government. National and local. Siguro, Asek, isa pang tanong, kung kaya naman ho pala itong gawin, bakit ho kaya hindi noong nakaraang taong pa ginawa ito? Pinky, matandaan din natin na para may programa tayo na kumbaga nagsimula tayo sa mataas sa presyo, doon pa sa implementasyon nga natin ng Rice for All. Nagsimula tayo dyan sa mataas pa noon, 48, kung di ako nagkakamali. Unti-unti, binaba natin 45 hanggang sa nakarating tayo sa level ng 33 at yung ating P29 naman. Kasi of course, kinukonsidera natin yung stocks na meron tayo sa NFA, yung presyo, kasi last year mataas pa. At ngayon nga ay ang laki na ng ibinaba ng presyo sa international market. Dati umabot yan sa 700. Ngayon nasa level na lang ng $350 hanggang $400 per metric ton. At yun nga, yung stocks naman ng NFA ay patuloy naman na dumadami. So may mga factors din na kinukonsidera tayo. At yung ating maximum suggested retail price, nag-start din tayo dyan at 58 pesos. Ngayon, nasa 45 pesos na lang per kilo. Maraming So salamat. marami nang nasimulan na programa. Marami pong salamat, DA spokesperson Arnel de Mesa. Nasa 14,000 Move It rider ang nanganganib mawalan ng trabaho. Pinatitigil kasi ng LTFRB ang operasyon ng ride-hailing app sa ilang lugar. Alamin kung bakit sa agenda report ng ating mobility correspondent G. Baroga. Matapos maglabas ang LTFRB ng kautusan laban sa motorcycle taxi player na Move It, nanindigan ng kumpanya na sumunod ito sa mga guideline na inilabas ng Technical Working Group o TWG ng ahensya at ng LTO. Sa ilalim ng order, pinapatigil ang operasyon ng Move It sa Cebu at Cagayan de Oro at babawasan ng rider allocation sa Metro Manila. Ang dahilan, lumagpas sumano ang Move It sa Rider Cup na naset ng TWG. Since maging bahagi kami ng Move It last August of 2022, nagbase kami dun sa MC Taxi Guidelines na nakasaad noong November 24, 2020, which was all players will have an allocation of 15,000 riders each. Magsusumite ang Move It ng motion for reconsideration at sinabing bukas sila sa dialogo sa gobyerno. Open kami for dialogue with them, sa mga kinauukulan, at nang sa ganon, mabigyan po natin ng solusyon, agarang solusyon ito. Ang gusto lang ho namin talaga rito ay magkaroon ng pagkakapantay-pantay na pagtrato sa lahat ng MC taxi players at masigurado na magpapatuloy ang buhay ng aming mga riders. Ayon sa Move It, aabot sa 14,000 na mga rider ang mawawalan ng hanap buhay dahil sa kautusan. 8,000 dito sa Metro Manila at tig 3,000 sa Cebu at CDO. Pero ayon sa player, hindi nila pababayaan ang mga ito. Hininga ng BNC Mobility ng reaksyon ng DOTR hinggil sa issue pero wala pa itong tugon. Para sa Agenda, G. Baroga, Billionaire News Channel. Winner ang lahat ng negosyo ng SM Group na pag-aari ng bilyonaryo C Family noong 2024. Ang may pinakamalaking ambag sa earnings ang kanilang mga bangko. Narito ang agenda report ni Sujin Kim.
Umalo sa 82.6 billion pesos ang kinita ng SM noong 2024, isang bagong record sa kabila ng inflation at global uncertainty. Halos kalahati ng kita nanggaling sa kanilang mga bangko. Our banks account for 49% of group earnings. BDO Unibank delivered earnings growth of 12%, while China Bank achieved 13% earnings growth. Both banks delivered strong double-digit loan growth and improvements in asset quality, reinforcing our leadership in the Philippine banking space. Lumakas din ang retail at real estate arm ng grupo, kasabay ng pagbukas ng higit 600 na bagong store, 73 na bangko at 2 bagong mall, karamihan sa mga probinsya. From a position of market leadership, all of our businesses are following a strategy of expansion, investing in footprint to create larger markets, and serving more Filipinos, especially in the provinces. Habang patuloy na lumalawak ang kanilang domestic footprint, lalo namang pinalalalim ng SM ang kanilang mga investments sa geothermal, logistics at MSME ecosystem. Our founder, Henry C. Sr., believed that business growth and social progress are intrinsically linked. Sa kabila ng mga bagong taripa sa US at pagbagsak ng market confidence sa iba't ibang bansa, nananatiling matatag ang SM Group. Now, in the case of SM, the company, the core businesses in particular, retail, bank, and property, are closely tied to the domestic economy and the everyday needs of Filipinos. These sectors continue to show stability and relevance even as market conditions change. Para sa agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel. Itinaas ng International Credit Watcher na Fitch Ratings ang credit outlook ng Pilipinas mula negative sa stable, habang nire-reaffirm ang investment grade ng BBB rating ng bansa. Ayon sa Fitch, dahil ito sa pagmomoderate ng inflation na sinabayan ng stable na domestic growth, sound fiscal policy at limited exposure sa global trade tensions. Para kay Finance Secretary Ralph Recto, patunay ito ng kumpiyansa ng credit watcher sa direksyon na tinatahak ng Pilipinas. Sinabi rin ng BSP na patuloy nilang babantayan ang policy settings para makatulong sa pagpapababa ng inflation. Tinataya ng Fitch na lalaki sa 5.6% ang GDP ng bansa at maaari pang umabot sa 6% sa medium term dahil sa malakas na infrastructure spending, services export at private consumption na suportado ng mga remittance. Air patrols at missile defense tampok sa Balikatan 40-2025. Ang highlights susunod sa agenda. Isa pang traffic check ngayong Wednesday rush hour. Sa EDSA White Plains, moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Wala pa ring hustisya. Yan ang iniit ng Filipino-Chinese community nang batikusin ito ang investigasyon sa kidnap slay case ni Bilyonaryo Anson Ke. Pero ayon kay Justice Secretary Boying Remulla, may magandang development na sa kaso. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve. Inalmahan ng Movement for Restoration for Peace and Order ang pagkakadawit ng anak ni Filipino-Chinese Bilyonaryo Anson Ke sa kidnap slay case nito. Hindi ikinatuwa ng Filipino-Chinese civic leader na si Teresita Ang Si, founder ng MRPO, ang pagiging person of interest ni Alvin Ke sa pagkamatay ng kanyang ama. Impormasyon na nanggaling umano sa isang kilalang leader ng kidnap for hire group na si David Tan Liao.
Wala anyang physical or digital evidence na nagpapatunay dito. Sa mga tanong na patuloy na bumabalot sa kaso, giit ni Ang Si wala pa ring hustisya, taliwas sa idineklara ng PNP. Isa si Alvin Ke sa 6 na suspect na nakasaad sa referral ng PNP sa DOJ na sumalang sa preliminary investigation. Patay na rin ito sa extrajudicial confession ni Liao. Pero paglilinaw ng PNP, hindi natin pwedeng nawalaan lahat po ng statement ni David Tan Liao. kasama rin nila sa mga anggulong kanilang tinitingnan ang posibilidad na diversionary tactic lamang ito ni Liao. Kasabay ng kumpirmasyon sa buong loob na pakikipagtulungan ni Alvin Ke sa investigasyon. He voluntarily appeared before the ATG. He voluntarily submitted his cell phone to undergo forensic examination with the objective of clearing his name. Tukoy na ng PNP ang 2 pang primary suspect sa kidnap slay case. Sa katunayan, mayroon anilang concerned citizen na nag-alok ng 5 milyong pisong pabuya sa makakapagturo sa kinaroroonan ni Wenli Gong alias Kelly Tan Lim na siya umanong may malaking papel sa kaso. Si Tan ang sinasabing pain na ginamit para maisakatuparan ang planong pagdukot kay Ke. Lumabas pa sa investigasyon ng PNP na naaresto ito noong 2024 sa isa ring kaso ng kidnap for ransom sa isang babaeng Chinese taong 2022. Pero nabigyan ito ng provisional liberty at nakapagbayad ng 300,000 pesos na cash bond. At least 8 kidnap cases ang idinadawit sa kanya. Isa pang Chinese national na kinilalang si Jonin Lim ang pinaghahanap din. Batay sa impormasyong nakuha ng Billionaire News Channel, ito ang kasama ni Tan at aktibong tumulong sa krimen. Ayon kay Justice Secretary Boying Rimulya, kung anuman ang nasa referral ng PNP, hindi ito pinal at patuloy pa ang kanilang investigasyon sa kaso. We're still looking at the other theories of the case. Just to be fair to all the parties, I don't think it's right for me to comment on what I believe to be the truth. Tuloy naman ang panawagan sa hustisya ng naulilang pamilya ni Ke at ng Filipino-Chinese community. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. May magandang lead na raw ang PNP sa pamamaslang kay dating Kalibo Aklan Mayor at veteran journalist Juan Johnny Dayang. Nanonood lang ng TV si Dayang kagabi nang pasukin ng gunman ang kanyang bahay at saka pinagbabaril. Ayon sa pulis, inumpisahan na ng kanilang special task group ang pag-backtrack sa mga CCTV footage na nagpapakita kung saan nanggaling at nagtungo ang nakamotorsiklong suspect. Tinitingnan daw ng task group ang lahat ng anggulo sa insidente, kabilang ang politika at trabaho ni Dayang. Si Dayang ay nagsilbing longtime president ng Publishers Association of the Philippines. Naging presidente rin siya ng Manila Overseas Press Club at direktor ng National Press Club. Mula Subic hanggang Palawan, pinatibay ng Pilipinas at mga kaalyadong bansa ang kanilang depensa sa gitna ng tensyon sa Indo-Pacific region. Ang latest sa Balikatan 40-2025 sa Agenda Report ni Francis Folve. Isang air missile lang nilaunch sa BRP Jose Rizal. May live fire gunnery drills para sa kahandaan ng mga Navy at mapalakas ang kanilang tactical proficiency. Kasama ang mga kaalyadong barko mula sa naval forces ng US at Japan, nagsagawa naman ng sail formation. Nagsagawa rin ng casualty evacuation process sa karagatan para hasain ang kanilang life-saving skills. Bahagi ang mga ito ng katatapos lang na multilateral maritime event ng Balikatan 40-2025. Ito ang 6 na araw na complex at coordinated naval operations na nagpapakita ng pagkakaisa ng mga kaalyado at partner na mga bansa sa Indo-Pacific region. Idinaos ang MME mula April 24 hanggang 29 sa karagatan sa paligid ng Subic Bay hanggang sa Northern Luzon Command Joint Operational Area. Nagkaroon din ng counter-landing at live-fire exercise sa Rizal, Palawan. Ang magkakaalyadong puwersa mula sa AFP, US Marine Corps at Australian Defence Force.
Lumipad naman sa West Philippine Sea ang Philippine Air Force FA-50, ang US Pacific Air Force B-1B bomber aircraft, F-16 at F-18 para sa isang bilateral air patrol. Isa pang highlight ng nagpapatuloy na balikatan ay ang air at missile defense training. Ang mga participant ay nagtulungan na tukuyin at tumugon sa mga target gamit ang Spider Defense System ng Philippine Air Force sa tulong ng ilang US advanced asset para sa paglaban sa mga unmanned aerial system. Ginamit dito ang Marine Air Defense Integrated System o MADIS, isang air defense system ng US Marine Corps na dinisenyo para subaybayan, kilalanin at neutralisahin ang mga banta, lalo na ang mga drone at low-flying aircraft. Nasa wish list ng AFP modernization ang pagbili ng ilan sa mga bagong military asset ng Amerika. It's a very big help for us, together with their high equipment, because sooner or later we'll acquire same system for the integration of the system is very particular and very need in our capability. Muli namang iginiit ng Balikatan 40-2025 na ang War Games ay hindi nakatuon sa anumang partikular na bansa sa kabila ng patuloy na pambubuli ng China sa West Philippine Sea. Para sa Agenda, Francis Polbe, Billionario News Channel. Muling binalaan ng China ang Pilipinas tungkol sa pakikipag-usap sa Taiwan. Para naman kay Defense Secretary Gibo Teodoro, hindi na dapat binibigyang bigat ang mga pahayag ng Beijing. Nagbabalik si Francis Folve para sa detalye. Mabilis na sinalad ng China ang umano'y naging pahayag ni Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, na pinag-uusapan na ang kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Taiwan. Sabi daw ni Trinidad na both sides are one step away from joint activities and military-to-military cooperation. Sa pahayag ng Embahada ng China sa Pilipinas, sinabi nito na ang Taiwan ay probinsya ng China at sakop ng Chinese territory. Nasa core interest din daw ito ng kanilang bansa. Lalabanan daw nito ang anumang uri ng official interaction sa kanilang Taiwan region at sa mga bansang may diplomatic ties sa China. Pinayuhan din nito ang Pilipinas na sundin ang One China Principle at itigil ang pagbibigay ng wrong signal sa Taiwan independence. Pinapaiwas din nito ang mga opisyal ng Pilipinas na gumawa ng umano'y provocation sa Taiwan question. Panghuli, sabi ng China, those who play with fire will perish by it. Bago ito, naging mainit din ang issue sa pag-angkin ng China sa Sandy Cay na malapit sa Pag-asa Island. Kapwa pa nagtayo ng bandila ang tropang China at tropang Pinoy sa Sandy Cay. Sa panayam kay dating SC Associate Justice Antonio Carpio sa programang On Point ng Billionario News Channel, palagay ni Carpio, matapos ipanalo ng Pilipinas ang maritime dispute sa China sa 2016 arbitral ruling, panahon na raw para kasuhan ng China sa International Court of Justice para naman sa ating territorial dispute. In the territorial dispute, it's about ownership, sovereignty. We should challenge it to show the world that we are prepared to lay down our evidence and so that this can be settled peacefully. And we are confident about it. Yes. Naniniwala naman si Defense Secretary Gibo Teodoro na hindi dapat bigyang bigat ang mga sinasabi ng China dahil propaganda lang daw ito. Para sa Agenda, Francis Polbe, Billionario News Channel. May defense agreement na ang Pilipinas at New Zealand para sa military at calamity assistance. Nagbabalik si Andrea Salve. Sa presensya ni President Bongbong Marcos, nilagdaan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro at New Zealand Defense Minister Judith Collins ang status of Visiting Forces Agreement sa pagitan ng Pilipinas at New Zealand. Ang SOVFA ay isang defense agreement kung saan nakabalangkas ang legal framework ng magiging ugnayan hindi lang sa militar, kundi pati na rin sa pagtutulungan sa panahon ng kalamidad, pagpapabuti ng maritime security at iba pa. Isa itong mahalagang hakbang sa pagpapaigting sa bilateral defense ties ng dalawang bansa sa gitna ng tensyon sa rehiyon. Ang New Zealand na ang pang-apat na bansa na mayroong ganitong kasunduan sa Pilipinas kasama ng United States, Australia at Japan. Militaries already work well together
And this agreement will create the conditions for even more seamless cooperation in the defence space. The minister shared earlier that there are 100,000 Filipinos in New Zealand now who, if they're listening right now, maraming salamat po na naging excellent ambassadors kayo po ng Pilipinas sa New Zealand at reputasyon at dangal ng Pilipino inangat ninyo. Maliban sa anilay pagkakahalintulad na tinatahak na landas ng defense enhancement capabilities ng parehong bansa, mahalaga rin para sa New Zealand na iisa ang pananaw sa rules-based order at United Nations Convention on the Law of the Sea na siya namang nagpatibay sa karapatan ng Pilipinas sa teritoryo nito sa South China Sea. We have been involved with monitoring and making sure that the trade routes through the South China Sea and others are kept open. And we do that because it is in our best interest as a small nation to show that international law matters. Sa parehong layunin, naniniwala si Teodoro na kailangang mapigilan ang anumang agresibong pag-aangkin sa katubigan gaya na lamang umano ng ginagawa ng China. China, for example, being particularly aggressive in the way it does its claims, we need to deter this kind of unwanted behavior from happening. It could happen today here and who knows where else in the future. Kailangan pang i-ratify ang kasunduan pero sa oras na napulido ito, susunod na rin ang joint military exercises sa pagitan ng Pilipinas at New Zealand. Ayon pa kay Teodoro, welcome din ang iba pang bansang naniniwala sa UNCLOS na makipagkasundo. Sa ngayon, hinihintay na lamang ng kalihim ang opisyal na anunsyo sa nalalapit na Visiting Forces Agreement, katuwang naman ang Canada. Tinatrabaho na rin nila ang sa France habang looking forward naman siya sa pagpunta sa Germany sa susunod na buwan para lumagda ng Memorandum of Understanding. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Kapapasok lang na balita, disqualified na sa pagtakbo bilang Quezon Representative si General Luna Mayor Matt Florido ang basihan vote buying. Noong April 21, nag-file pa ng kanyang verified answer si Florido sa COMELEC bilang tugon sa akusasyon sa kanya. Sa isang Facebook post, tinawag niya ring desperado ang mga nasa likod ng pagsasampa ng DQ case. Pero ayon sa COMELEC, mayroong matibay na basihan para i-disqualify si Florido. Maaari naman daw siyang maghain ng motion for reconsideration. Pero giit ng poll body, magsilbi sana itong babala sa mga kandidato na seryoso sila sa kanilang mandato. Sports news naman tayo, isang panalo na lang ang De La Salle University para makapasok sa UAAP Women's Volleyball Finals. Wagi ang Lady Spikers kontra UST Golden Tigresses sa battle for the second seed sa Mall of Asia Arena. Nanalo ang Taft-based squad in 4 sets para makuha ang twice-to-beat advantage. Gaganapin ang second game ng best of 3 series sa Sabado sa Araneta Coliseum. Balak ng gobyerno na gawing taon-taon ang 4 na araw na libreng sakay sa MRT 3 at LRT Lines 1 and 2 para sa selebrasyon ng Labor Day. Yan ang agenda report ng ating mobility correspondent, G. Baroga. Inikot ni Transport Secretary Vince Dizon ang mga linya ng tren sa Metro Manila sa unang araw ng libreng sakay alinsunod sa utos ni PBBM. Ito ay pagkilala ng Pangulo sa mga manggagawang Pilipino para sa kanilang mga sakripisyo. Magtatagal ito hanggang Sabado, Mayo 3. From this year, 2025, at tuloy-tuloy na, every year, 4 na araw na libreng sakay sa LRT 1, LRT 2, at MRT 3. Para sa lahat, no? Lahat. Manggagawa, commuter, estudyante, lolo, lola, libre na lahat. No? So, for 4 days. Ayon kay Secretary Dizon, mahigit 800,000 na mga commuter araw-araw ang makikinabang sa libreng sakay. Aminado siya na magdudulot ito ng mga revenue loss na aabot sa 80 million pesos sa loob ng 4 na araw. Para sa LRT1 na pinapatakbo ng private operator, sinabi ng kalihim na sasagutin ito ng DOTR. Almost 10 million pesos a day. So siguro kulang 40 million
ang LRT1 ready to rest. Which, kung iisipin mo naman, sa laki ng ginahawa ng ating mga manggagawa, ng ating mga pasahero, maliit na bagay yan. Samantala, mag-uumpisa na sa susunod na linggo ang pilot testing ng pagtanggal sa mga X-ray machine sa MRT3 para sa mas mabilis na daloy ng mga pasahero. Kapalit ng mga X-ray machine ang karagdagang mga K9 sniffing dog. Meron tayong more than 600 dogs doon na ready na for deployment. At magdadagdag tayo ng mga high-tech na CCTV cameras. At magdadagdag din tayo ng security presence. Sa mga high traffic station tulad ng North Avenue, Cubao at Taft magsisimula ang testing. Para naman sa cashless payment, mag-uumpisa ito sa Hunyo. Magpapayag tayo ng sistema na meron tayong mga carousel o turnstile na hindi ka na kailangan bumili ng ticket, no? Telepono mo lang, yung GCash mo sa telepono, itatap mo, pwede na. Kung mayroon kang credit card, pwede mo. Pag-aaralan din ni Secretary Dizon at ng Light Rail Transit Authority ang pagdadagdag ng mga tren sa LRT2, the first time niyang binisita bilang transportation chief. Para sa Agenda, G. Baroga, Billionaire News Channel. Kalusugan at kaalaman, konektado na sa high-tech project ng DOH at DSWD para labanan ang malnutrisyon sa bansa. Narito ang agenda report ng ating Mojo Ivy Reyes. Para sa isang streamlined at one-stop shop information hub, going high-tech ang DOH at DSWD sa pinakabago nilang collaborative project, ang PMNP. Ang PMNP o Philippine Multi-Sectoral Nutrition System ay isang harmonized information system kung saan may tinatawag na scorecard ang user na naglalaman ng kanyang address, age, sex, pati na rin 4-piece membership. Groundbreaking umano ang PMNP. On the ground kasi, malaki ang workload ng community health workers pagdating sa pag-monitor ng impormasyon ng mga residente. Kaya naman through digitalization, makikita mismo ng mga ahensya, mga LGU at ng mga Pilipino ang available na services ng DOH at DSWD. For data privacy, tanging mga health worker lamang ang pwede mag-login sa PMNP. Pero bukas sa publiko ang dashboard nito. Sa dashboard na ito, makikita rin ang bilang ng mga buntis na miyembro, pati ang bilang ng mga kababaihang of reproductive age na. From conception pa lang kasi, importante umanong tutukan ang kalusugan ng mga bata. It's a very rich country. That's what they always told me when I was working abroad. The Philippines is a very rich country with many poor people. Yet even in the land of abundance, undernutrition exists. A paradox too hard to ignore in this modern time. Almost 1 in every 3 Filipino children under 5 is stunted. Ayon sa DOH, mahalagang mamonitor real-time ang kalusugan ng mga bata, lalo na sa first 1,000 days nila, na ani ng ahensya ay kritikal sa kanilang nutritional development. Make all the difference between a life of poverty and a life of growth and productivity. From 27% plano ng DOH at DSWD na mapababa sa 13% ang malnutrition rate sa Pilipinas. Ang proyekto ito ay suportado ng World Bank at United Nations para makamit ng Pilipinas ang 8-point agenda nito sa nutrition governance. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Dagsana ang mga turista sa Boracay para sa mga sikat nitong Labor Day activity. Ang isang airline nagdagdag na rin ng mga flight para ma-accommodate ang mga bakasyonista. Yan ang agenda report ni Paolo Barcelon, nag-uulat live mula sa Boracay. Paolo, kumusta na ang mga turista at ang tubig dyan sa Boracay? Corina, magandang gabi. Target ng gobyerno na maparami nga ang mga bumibisitang turista dito sa isla, lalo't unti-unti nang nababalanse ang turismo at pangangalaga sa kalikasan sa isa sa pinakamagagandang tourist destinations sa buong mundo. Umaga pa lang, naghahabol na ng sunrise at todo exercise sila Donna na nagmula pa sa Sarangani. Nakailang beses na silang nagpabalik-balik sa Boracay. Kaya ngayon, reunion muna kasama ang mga katrabaho. Napakaganda ng scenery, especially itong white sand, and then may mga activities sila, and then yung nightlife. Ang ganda ng one of the world's most beautiful beaches din ang nagdala sa pamilya ni Roylan at sa mga content creator gaya ni Darren na muli ring bisitahin ang Boracay. Ito pa rin yung sand. Yun talaga nakakaawa. Kasi napakaganda ng buhangin. Tapos talaga mapipil mo na
nasa isla ka. Kasi hindi naman yung daily life natin medyo, sabi nga, medyo busy. Yun ating hinahanap, yung relaxation. Ang sarap dito mag-relax. Ang sarap, ang daming pwedeng maging activities dito sa Boracay. Ang daming pwedeng gawin. Bukod sa pwede siyang pangbata, pwede siyang pangmatanda, pambata. Kahit anong edad, safe na safe dito sa Boracay. Kaya naman todo na rin ang pag-promote ng Malay LGU sa mga lokal na turista na dumayo sa Boracay. Umaabot na kasi sa 6,000 turista bawat araw ang bumibisita. Maluwag pa sa itinakdang 8,542 per day na carrying capacity ng Boracay. At talaga may target tayo no? Na kung pwede dapat hindi sa bababa, 2 million. Last year, 2,070,000 tayo So, ang projection natin yan is 2.3 million. So sana maabot yan. Dagdag pa ni Bautista, local tourists ang kanilang target ngayon dahil sa pagbaba ng bilang ng mga bumibisitang Chinese at Korean tourist. Kaya para mas maengganyo pa ang mas maraming turista, patuloy ang pakikipagtulungan ng local government sa mga tourism stakeholder gaya ng airlines. Ang AirAsia Philippines magsasagawa ngayong araw ng isang Love Boracay Party ngayon at sa Mayo 1. Tampok ang ilang sikat na artista at mga booth kung saan pwedeng magpagaan at mapaganda ang kanilang travel experience. Ayon kay AirAsia Philippines Communications Head Steve Dailisan, pinalakas ng AirAsia ang flights nila papuntang Boracay mula 70 to 81 flights per week para mas maraming bakasyonista ang makapunta sa Boracay. Dagdag rin dyan ang 544 pesos one-way base fare promo ng airline hanggang May 4 kung saan pwedeng mag-book sa murang halaga ang mga nagnanais pumunta sa Boracay na isa sa top destinations ng world's best low-cost carrier. We democratize air travel, meaning yung sa pinakamurang halaga na safest possible para makarating kayo sa Boracay, and that's AirAsia. And hindi lang naman siya flights. Siyempre, meron din kami mga partner hotels. So, yung kanilang stay sa Boracay, siyempre lalo na yung mga Gen Zs or millennials na always on a budget, yan. Of course, you fly with AirAsia, you fly with confidence, with peace of mind. Sa mga lilipad din via AirAsia Philippines, siguraduhin ding itago ang inyong mga boarding pass dahil pwede itong gamitin para sa discounts at promos sa kanilang partner establishments. Todo promote din ang Malay LGU sa mga wellness tourist at mga gusto ng Work from Boracay package para makaakit din ng long-staying guests. Corina, ay nagpapatuloy ngayon yung sinasagawang Love Boracay Party ng AirAsia Philippines sa Station 2. Gaya nga ng aking nabanggit kanina ay may mga sikat na artista na magpe-perform ngayong gabi. At patuloy naman paalala ng Malay LGU sa mga bibisita dito sa Boracay. Bawal ang magkalat sa beachfront. Bawal din ang manguha ng buhangin o di kaya pebbles mula dito sa beach. At pinaka-importante na rin ay bawal ang pasaway dito sa Boracay. So hanggat maaari ay let's keep it fun, let's keep it safe kung tayo ay pupunta dito upang mapangalagaan nga ang ganda ng isa sa world's best tourist destinations. Corina? Okay, Paolo, tandaan mo, kailangan mo nang umuwi, ha? Baka naman mag-extend ka pa dyan. Okay, maraming salamat, Paolo. Nag-uulat live mula sa Boracay. Pa-extend mo naman. Authentic French at Spanish cuisine ang hatid ng dalawang bagong restaurant mula sa Nikkei Group. Yan ang latest sa Billionario Bites ng ating lifestyle host, Marie Lozano. May bagong restaurant na naman, so syempre, hindi pa huhuli ang Billionario Bites. This time, dadayo naman tayo sa Europe at mag-explore ng French at Spanish flavors. Ito ang dalawang bagong concepts ni Carlo Lorenzana, ang boss sa likod ng Nikkei Group. First up, Le Coucou sa BGC, isang French bistro. Pero bagong lahat, ano bang ibig sabihin ng Le Coucou? It means two things. Coucou, a very endearing kind of way of addressing your loved ones. At the same time, it's also the bird, the cuckoo. It's just a nice ring to it. At the same time, we want sort of a nice feel of a name for a place. At ano nga ba ang must-try dishes sa Le Coucou? Mula sa flavorful na escargot, sa hearty na hunter's chicken, hanggang sa sweet ending na tartatan, bawat dish ay parang love letter mula sa Paris. Simple, classic at comforting.
Well, we just like to keep things a good balance of modern and traditional classics that a Paris bistro could have. Pero kung cravings mo naman ay authentic Spanish flavors, enter Sala Martinez, ang concept nila Carlo at Chef Luis Martinez. I met Carlo Lorenzana and Jackie Lorenzana in Siargao. So they saw some interest in the concept of the restaurant. They opened me the opportunity to open Terraza Martinez. And things went well. People like Terraza. So that's what keeps me growing and challenging myself. That's how I ended up opening Sala Martinez. Dito, dadalhin tayo ni Chef Luis straight to Spain, gamit ang mga putahe na rustic, soulful at talaga namang rooted sa tradition. Gaya ng arroz al horno o ang signature sala rice, oreja de cerdo plancha o grilled pork ears. What I'm trying is to give a journey to the guests to Spain, because I'm trying to get some traditional dishes from different parts from Spain. And that's what we have here. It's more tradition. Sa Le Cuckoo at Sala Martinez, hindi mo na kailangang lumipad papuntang Europe. French charm at Spanish soul, pero dito lang sa atin. Para sa Agenda, Marie Lozano, Billionaire News Channel. Halika na sa Boracay. Oo Libre nga. ko na kayong dalawa, pero one way lang. Ang kuripot. 500, less than 600 base fare. Pero may plus-plus pa. Kayo na bahala dun sa pabalik. Hindi kami uwi o hindi kami babalik. O, Ito rin paano na kayo sa Babalik. boss? Ha? Oo nga. Pwede naman mag-agenda Mag-live doon. mula doon. Ayan. Samahan si Pwede Paolo. namang via, di ba? Via Zoom. Yes, Tayo pwede. doon. Why Samahan not? si Paolo, ah. Sama na natin yung FD. Oo. Hindi pwede kasi parati siyang nagbabakasyon. Wag na lang. Hindi ba? Parang hindi ko ma-imagine si Willard. Na ano? Na naka-bathing suit. Na naka-bathing suit. I mean, Swim shorts, no, I at least. mean, you know, trunk. Hindi trunk. Hindi din trunk. Never akong pumasok. Hindi din trunk. What? Swim shorts, maybe. Board shorts, Swim diba? shorts. Board shorts. Pero with t-shirt dahil may dad band na tayo. Talagang hardworking siya. So whenever I think of him, it's work. Napaka-formal. Oo, formal. Lagi long sleeves. Naka-long sleeve, kurbata. Ayan. One day, One makikita day, rin malay natin mo, ang punta tayo ng dibdib. Boracay. Naku, end of the world na yan. Ang dibdib ni Willard. Okay. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Man. Paghahandaan ko yan. Ako naman si Willard Che. Mag-gym ka na. Ilang push-up at Mag-gym ka sit-ups na yun. daw. No dinner tonight. Okay. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue may anggulo. At ang balita may agenda. Baka wala nang manood.